Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw po na Martes, September 16, 2025. At meron pong breaking news. Ito pong AMLAC, mga kababayan, ay meron pong finreeze na mga accounts, bank accounts ng 25 mga individual na sangkot po dyan sa flood control projects. Ito yung tanong. Sino-sino o kaninong mga bank accounts yung na-freeze ng AMLAC? Kasama kaya si Diskaya? Ayun ang malalaman natin mamayang konti mga kababayan. Kasi sigurado kapag na-freeze etong bank accounts ng mga Diskaya, meron pong malulungkot. Meron pong hindi matutuwa na senator na talagang pinagpipilitan niya na gawing state witness itong mga Diskaya. Malulungkot siya sigurado kasi hindi na mapapailalim sa witness protection program itong mga Diskaya. May balita nga, di ba? May bali-balita merong senator. Wag na nating sabing senator, mambabatas na lang para hindi masyadong halata. So merong isang mambabatas. Ewan ko kung isa o grupo sila na nakipag-usap daw sa Diskaya at humihingi ng 1 bilyon para sila ay maprotektahan. Hanggang bumaba yun sa bumaba ata, nakipag-negosasyon at naging 120 million. So doon na po nagkaayos. Ayun po yung sabi ng Marites. So ibig sabihin, meron talagang mga anomalya. Meron ng anomalya sa flood control, meron pang anomalyang nangyayari na may kinalaman dito sa investigasyon ng flood control. Grabe talaga kasama ng mundo ngayon. Diba? Yung mali, nadadagdagan pa ng panibagong mali, para maliin yung mali, kaya ang nangyari, mali-mali. Patay tayo pag ganyan. Kaya ito mga kababayan, sabi ni Palace Press Officer Claire Castro na tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may mananagot at mananagot talaga ang sino mang sangkot dito sa anomalya sa flood control projects. Pakinggan muna natin si Madam Claire Castro. Pagkatapos puntahan na natin yung mga kung sino-sino, kung kani-kanino yung mga bank accounts na na-freeze ng AMLAC. Pakinggan muna natin si Atty. Claire Castro. Kapag sangkot, walang lusot. Nako. Maganda. Kapag sangkot, walang lusot. Di ba? Ulitin nga natin, sarap pakinggan kapag sangkot ka, wala ka lusot. Kapag sangkot, walang lusot. Pinawi ng Pangulo ang agam-agam kung mapapanagot ba ang lahat ng sangkot sa maanumalyang flood control projects nang sabihin niyang, they will not be spared. Anybody will say, hindi, wala tayong kinig. Kahit si Romualdez, kahit sino ba yun, yung sikat na congressman, si Saldico, o kahit sino man, nakaalyado nila, congressman man yan, senador man yan, yan ay mga mananagot. Kaya nga kapag sangkot, walang lusot kasi meron ako nakita, dyan sa Taguig, may listahan ako nakita ng mga projects, kaya pala yung kaldero, parang kinakabahan na rin Alam nyo ba si Mr. Caldero? Meron ako nakita listahan po ng mga proyekto diyan po sa Taguig. Ang dami. Alam nyo kung sino contractor? Etong dalawang construction companies ng Diskaya. Etong St. Timothy at etong Alpha and Omega. Sabi ni Jinggoy, Alpha P Omega naging fraternity. So Alpha and Omega saka St. Timothy Construction. Ayun po yung contractor ng mga proyekto dun sa Taguig. Kaya medyo siguro pumapapil na si Mr. 10K dahil kinakabahan na So, yan, madadama yan Walang sasantuhin. Kahit si Lacson sabi niya, wala siyang sasantuhin kasamaan man yan o hindi. Lahat yan mananagot. Kung kapag sangkot, walang lusot. Kaya nga gusto silang palitan Kasi kinakabahan na yung iba dyan
Kaya nagpupumilit sila na maghanap ng butas dito kay Senator Tito Soto, dito kay SP, kasi yun lang ang paraan para matanggal nila sila Lacson dyan po sa Blue Ribbon Committee. Bakit? Kasi marami na ngang ibubulgar si Ping Lacson. At etong mga tulongges, kinakabahan na. Kasi meron nang nasangkot na dalawang senatong eh. Oh. So, balita ko, madadagdagan pa eh. Marami pa eh. So, abangan natin yung mga kung sino man yung mga sangkot. Whether ito ay kaalyado, kalaban, congressman, senatong, o mga DPWH officials, lahat, contractors, lahat po yan dapat may mananagot. At yan po ay sinigurado na ni Pangulong Bongbong Marcos ayon po kay Madam Claire Castro. Kilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa hanggang walang ginagawa. So, gagawin namin. Ito ang katiyakan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon sa gitna ng mga katanungan sa magiging papel ng mga miyembro ng Independent Commission na pangungunahan ni retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. Kasama bilang miyembro sina dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson at SGV and Company Country Managing Partner Rosana Fajardo. Samantalang magsisilbing special advisor naman si Baguio City Mayor Benji Magalong. Binigyan diin ni Pangulong Marcos. Si Benji Magalong, kanina nakita ko yung video niya. Ewan ko kung napanood nyo na, pinakita niya yung itsura ng 1 bilyon. Kasi ang nakawan ngayon, bilyones na eh. Hindi lang milyon eh, bilyones eh. Grabe yung 1 bilyon pala. Grabe, isang bulto ng Ewan ko kung napanood nyo na yung video yun. Grabe naman yun. Ayon, ang kinukurakot ng mga magnanakaw dito sa ating gobyerno. Yung mga sabuatan ng mga kontraktor, sabuatan ng mga DPWH officials, sabuatan ng mga politiko. Ganun po katindi na ang nakawan, hindi po milyones. Bilyones na po. Nasabi ko lang kasi banggit si Magalong eh. Marcos Jr. na completely independent ang komisyon na siyang pinagkaiba nito sa investigating panels ng Kongreso at ng Senado lalo pat walang political ties ang mga miyembro nito. Ayon sa Pangulo, makakaasa ang taong bayan na gagawin ng pamahalaan at ng Independent Commission ang kanilang tungkulin upang mapanagot ang sinumang responsable sa anomalous flood control projects. Okay, so eto na mga kababayan, eto na yung simula na talagang seryoso ang Pangulo. Eto. Ngayon lang. Eto pong Anti-Money Laundering Council o AMLAC ay nag-order po ng freezing of bank accounts ng 25 individual na may connection po dito sa alleged anomalies dyan po sa flood control projects. Sino mga kasama dyan? 20 DPWH personnel at 5 contractors na kasama po sa complaint na final dyan po sa Office of the Ombudsman. Sino-sino yung mga sikat na pangalan na nandun? Alcantara. Ito si Alcantara, itong matakaw daw sa pera at kasino ng kasino. Henry Alcantara. Ito yung Henry Alcantara na hindi daw kilala ni Joel Villanueva. Pero ang dami nilang litrato na naglalabasan na magkasama sila. Siguro acquaintance lang o ano ba tawag doon? Pero sa tingin ko parang lagi sila magkasama eh. Eto, sino pa? Si Bryce Hernandez. Dito naman galit na galit si Jinggoy. Kahit si Joel Villanueva galit na galit dito dahil ito yung nagbuko sa kanila at pinagbintangan sila. May aligasyon laban sa kanila na sila ay tumanggap ng 30% na kickback commission SOP o dyan po sa kanilang mga alokasyon sa proyekto dyan sa Bulacan. Ang dami palang project sa Bulacan, no? Ang dami palang project sa Bulacan. Ba't balita ko lagi sa mga news? Laging baha dyan. Pero ang daming proyekto, milyon-milyon. Ano nangyari? Sino ba yung senator dyan na taga Bulacan? Parang walang alam. Parang hindi niya alam nangyayari dyan sa lugar niya. Ito pa, Mendoza. Isa ring district engineer to, Engineer Mendoza. At, naku. Ito, teka, highlight ko lang, para makakita ni Senator Marcoleta. Kasama po dito
sa mapiprease ang bank accounts. Ito pong si Sara Diskaya. Patay na. Paano ngayon yan, Senator Marcoleta? Na-freeze na yung bank account. Kasi di ba kapag naging state witness, alam ko may immunity. Oh, di ba may immunity? Kailan ba 'yon, guys? Paliwanag nyo nga sa akin, hindi po kasi ako abogado. Kung meron pong abogado na nandirito, nakapanood ng video natin, kapag under witness protection program ba, naging state witness, hindi po ba pwedeng ma-freeze ang kanilang assets o yung kanilang mga bank accounts? Tanong lang po, kung may nakakaalam po, pakisagot po sa comment section. So, hindi po siya naging state witness. Hindi po agad-agad. Kasi minamadali nila eh. Gawin niyo, pirmahan niyo na to, gawin niyo state witness, gawin natin, i-under natin sa witness protection program. Pero hindi po natuloy dahil hindi po pirmahan ni SP Soto. At dahil po, kasi hindi sang-ayon, etong si DOJ Secretary Remulla na maging state witness, etong mga Diskaya. Kaya naman, kaya siguro ito na. Simula na hindi simula. Tuloy-tuloy ito yung karugtong ng kanilang impyerno. Kasi yung una, yung mga sasakyan nila, sinita na ng Bureau of Customs. Kinuha ata kasi parang hindi ata kompleto yung binabayarang tax. Tapos smuggle daw yung iba. Hindi po natin sure yung balita na yun Pero ganun daw po eh. So illegal po ang pagpasok ng mga sasakyan. Base po dun sa balita. Tapos, ngayon, eto na. Na-freeze na po ang bank account. Ibig sabihin, hindi nila pwedeng galawin ang kanilang kayamanan dun sa bank accounts. Doon lang sa mga kwarto nila na punong-puno siguro ng bilyones. Kasi ang bigayan, bigayan cash eh. Di ba? Si Bryce Hernandez naglagay ng picture doon sa doon sa House of Representatives. Cash talaga ang binibigay. Kaya may mga ilang senator dyan, ang yayabang, sabi niya, sige, pipirma ako ng waiver, tingnan nyo yung aking bank account. Sige, payag ako. Siyempre, papayag ka kasi cash naman yung binigay. Wala naman sa bangko eh. Nakatago lang doon sa vault. Di ba? Maglalakas ng loob ka ba magsalita na pipirma ka ng waiver doon sa iyong mga bank accounts kung alam mo na nandun yung yung nakulimbat mo? Siyempre, hindi. Diba? So, malakas ang loob mo dahil nga, hindi naman pinasok doon. Doon sa iba, pinasok. Diba? Kaya malakas yung loob ng dalawang senatong na sabi nila, sige, pipirma ako ng waiver. Ayun lang naman naisip ko kasi sa totoo lang, sinong tanga ang magpapahig na pipirma ng waiver kung alam mo na mabubuko ka ron. So, ibig sabihin, alam mo, na wala sila makikita kung sakali man pumirma ka ng waiver. Kasi, sabi nga ni Bryce Hernandez, dinadala mismo sa kanila. Dinadala dun sa sa office. Di ba may pumasok nga sa Senado na representative ng contractor. Tapos, meron naman dun sa sa Bulacan. Yung isang simbahan doon daw dinadala. Yung para naman dito sa isang senator din. Grabe. So, ayan mga kababayan. Sara Diskaya, yung kanilang bank accounts ay na-freeze na po ng AMLAC habang iniimbestigahan itong anomalya dito sa flood control projects. Ano kaya masasabi rito ni Marcoleta? Sa kayong nanghihingi ng 1 billion. Ano kaya masasabi nun? Grabe, no? Protektahan lang, billion ang hinihingi. Pero naging 120 million na lang ata yun yan naman po marites lang. Narinig lang po natin sa kay Montulfo ko ata nakita yun mga kababayan So yan po ang ating update. Nako, eto na po ang simula ng kalbaryo ng mga nagnakaw o alleged magnanakaw dito po sa sa nangyaring flood control projects, ghost flood control projects at mga palpak, mga substandard na proyekto na
halos karamihan, mga kababayan, bayad na, completed na sa papel. Pero pag tiningnan mo sa actual, ang dami pang gagawin. O, ibig sabihin, winalang hiya talaga. Marami talagang sabuatan. Marami talagang ang kumita dito. Ayan nga po yung imbestigahan ng independent body. O. Kaya yari kayo ngayon. Malapit na ang paghuhukom. At nagsimula na yan dito kay Sara Diskaya et al. At dun sa mga iba pang kontraktor at dito sa mga DPWH officials. So, yan. Wala po. Ganyan po talaga. Sabi nga ni Claire Castro, kapag sangkot, walang lusot. Ayan. Ayan na. Wala na. Wala na. Wala nang lusot. Kaya yung iba dyan, yung mga ibang mga congressman sa mga senatong, medyo kinakabahan na rin eh. Pet malong mga magnanakaw. Eto mga ito, grabe. Hirap na hirap tayo kumita ng pera, pero sila, grabe. Panoorin nyo yung video ni Magalang, makikita ninyo kung gaano karaming pera yung ninanakaw sa kaban ng bayan ng mga hayop na to. Panoorin nyo. Ayaw ko na lang i-play dito eh. Panoorin nyo na lang kay Magalong. Makikita nyo kung ano itsura ng 1 bilyon. Ganun po karaming pera ang ninanakaw ng mga hayop na to habang tayo naghihirap. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toits. Ingat po tayong lahat. God bless po.